Ang umaga sa Baguio ay may sariling himig, isang banayad na bulong ng malamig na hangin na humahalik sa mga puno ng pinodala ang halimuyak ng lupa at hamog. Dito sa loob ng kapihan sa ulap, ang himig na yon ay humahalo sa amoy ng bagong giling na butil ng kape at sa mahinang tunog ng kutsarang tumatama sa porselanang tasa. Para kay Laya ang kapihan ay hindi lamang isang negosyo. Ito ay isang santuwaryo. Sa kanyang 29 na taong gulang ang mga kamay ni Laya na minsay sanay sa paghawak ng scalpel at pag-check ng vitals ay ngayoy mas kampante na sa pagpunas ng mga mesang yari sa kahoy at pag-aayos ng mga pastry sa salaming estante. Iniwan niya ang magulong buhay bilang isang resident doctor sa isang malaking ospital sa Maynila. 6 na buwan na ang nakalipas, dala ang isang pagod na kaluluwa at isang ala-alang pilit niyang tinatakasan. Dito sa Baguio, sa kapihang ipinamana ng kanyang yumaong ina, dahan-dahan niyang pinaghihilom ang sarili. Laya anak, dumating na ang bagong supply ng kape mula sa atok wika ng kanyang ama, si Mang Roberto, isang lalaking may kulay pilak ng buhok, ngunit may mga matang puno pa rin ng sigla. Inilapag nito ang isang sako ng butil ng kape sa sahig at ang amoy nito'y tila isang yakap na bumalot sa buong lugar. Salamat, tatay. Ako na po ang mag-aayos niyan. Mamaya, sagot ni Laya, isang matamis, ngunit bahagyang pilit ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kapihan sa ulap ay maliit, ngunit puno ng kaluluwa. Yari sa kahoy ang halos lahat ng gamit, mula sa sahig hanggang sa mga upuan at mesa. May mga nakasabit na obra ng mga lokal na pintor sa dingding at sa isang sulok ay may isang bookshelf na puno ng mga librong maaaring basahin ng mga parokyano. Ang bawat sulok ay may kwento, isang alaala ng kanyang ina na mahilig sa sining at sa mga simpleng bagay sa buhay. Magandang umaga, Laya, Mang Roberto bati ni Aling Nena, ang barista nila na halos kasabay na ng kapihan sa tagal. Kaibigan siya ng ina ni Laya at ang kanyang presensya ay nagbibigay ng pakiramdam ng isang tunay na tahanan sa lugar. Sa edad na 52, ang kanyang mga ngiti ay kasing init ng kapeng kanyang tinitimpla. Mukhang maganda ang sikat ng araw ngayon. Sana nga'y magtuloy-tuloy, Nena, sagot ni Mang Roberto. Para ganahan ang mga turista na umakyat dito, isa-isang nagsidatingan ang mga suki. Mga estudyanteng naghahanap ng tahimik na lugar para mag-aral, mga mag-asawang nagre-relax, at mga manunulat na kumukuha ng inspirasyon mula sa kapaligiran. Isa na rito si Mateo, isang binatang nobelista na laging nakaupo sa paborito niyang mesa sa tabi ng bintana. Ang kanyang laptop at tasa ng itim na kape ay palaging kasama niya. Layabati ni Mateo nang dalhin niya ang kanyang order. May bagong tula akong isinulat tungkol sa kung paano kayang pagalingin ng isang tasa ng kape ang kahit anong sugat. Ngumiti si Laya, isang nangiting mas totoo sa pagkakataong ito. Gusto kong mabasa yan minsan, Mateo. Siyempre, ikaw at ang lugar na ito ang inspirasyon ko, sabi nito. At bahagyang namula ang kanyang mga pisngi. Ang ganitong mga sandali ang nagpapatibay sa puso ni Laya. Ang mga simpleng koneksyon ng init ng komunidad, ang pakiramdam na siya'y bahagi ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang sariling pighati. Dito, hindi siya si Dr. Alaya Reyes na nabigo. Siya si Laya, ang anak ni Mang Roberto, ang tagapag-alaga ng isang pangarap. Kalagitnaan na ng umaga nang tumunog ang maliit na kampanilya sa pinto. Iba ang tunog nito sa karaniwan. Tila mas mabigat, mas may babala. Pumasok ang isang lalaki na tila hindi kabilang sa lugar. Nakasuot ito ng mamahaling itim na suit na mas bagay sa isang boardroom sa Makati kaysa sa isang simpleng kapihan sa Baguio. Makintab ang kanyang sapatos na leather at ang relos sa kanyang pulso ay kumikinang sa bawat galaw. Ang kanyang muka ay matigas, ang kanyang mga matay malamig at mapanuri. Tila sinusukat niya ang halaga ng bawat sulok ng kapihan at sa kanyang tingin,
Lahat ay kulang. Si Aling Nena ang unang lumapit. "Good morning po, sir. Welcome to Kapihan sa Ulap." Hindi sumagot ang lalaki. Naglakad ito papunta sa counter at tiningnan ang menu na nakasulat sa isang malaking blackboard. Bahagya niyang itinaas ang isang kilay, tila hindi nasisiyahan sa kanyang mga nakikita. Isang espresso. Double shot, utos niya. Ang boses ay mababa, ngunit may bigat na tila kayang bumasag ng katahimikan. Habang inihahanda ni Aling Nena ang kape, nagpatuloy ang lalaki sa paglilibot ng kanyang tingin. Huminto ang kanyang mga mata kay Laya na nag-aayos ng mga bulaklak sa isang florera. Sandali silang nagkatitigan. Nakita ni Laya sa mga mata nito ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita. Mula nang umalis siya sa ospital, isang matinding kapangyarihan na walang pakialam sa damdamin ng iba. Nang may abot ni Aling Nena ang maliit na tasa, kinuha ito ng lalaki at inisang lagok lamang ang laman. Pagkatapos ay inilapag niya ito sa counter nang may kaunting lakas. Mapait. At sunog ang lasa, deklara niya, sapat na para marinig ng ilang customer na malapit. "Ganito ba talaga ang kape ninyo dito? O sadyang hindi lang marunong ang gumawa?" Natigilan si Aling Nena. Sa loob ng 20 taon, ngayon lang may nagreklamo sa kanyang timpla sa ganoong paraan. "Pasensya na po, sir. Yan po ang aming best-selling Barako Blend. Hindi ko tinatanong kung ano ang pangalan. Sinasabi ko ang lasa." Putol ng lalaki. Muli niyang sinuyod ng tingin ang buong lugar, mula sa mga lumang silya hanggang sa mga nakasabit na painting. Isang lumang lugar na nagbebenta ng sunog na kape. Nakapagtataka kung paano kayo nakakatagal. Bago pa man makasagot si Aling Nena, lumapit na si Laya. "May problema po ba sa serbisyo namin, sir?" tanong niya. Pinipilit na maging kalmado at magalang ang kanyang boses. Tumingin ang lalaki sa kanya mula ulo hanggang paa. "Ikaw ba ang manager?" "Ako po ang anak ng may-ari," sagot ni Laya. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi ng lalaki. Kaya pala, kung ano ang puno siya ang bunga. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Laya. Naglabas siya ng ilang piraso ng 1,000 piso mula sa kanyang wallet, inilapag sa counter na tila basura at naglakad palabas. Naiwan ang lahat na nakatingin sa perang nakakalat. Ang malamig na hangin mula sa labas ay tila pumasok kasama niya at nanatili kahit na siya'y nakaalis na. Pinulot ni Laya ang mga pera at ibinigay kay Aling Nena. Tiningnan niya ang pinto kung saan dumaan ang estranghero. Hindi ito isang simpleng reklamador na customer. Iba ang pakiramdam niya. Ang lalaking iyon ay hindi napadaan lang para magkape. Mayroon siyang ibang pakay. Sa kanyang pagtingin sa labas, nakita niya itong nakatayo sa kabilang kalsada, hindi pa umaalis. Nakatingin ito pabalik sa kapihan, hindi bilang isang customer, kundi bilang isang buwitre na tinitingnan ang kanyang susunod na biktima. Ang kapayapaan sa kapihan sa Ulap ay biglang nagkaroon ng lamat. At alam ni Laya sa kaibuturan ng kanyang puso na ang lalaking iyon ang may dala ng pait, hindi ang kanilang kape. Ito pa lang ang simula. Ito ay isang banta. Kinabukasan sinubukan ni Laya na iwaksi ang masamang pakiramdam na iniwan ng estranghero. Ang araw ay nagsimula. Tulad ng dati, ang mahinang ugong ng coffee machine, ang halimuyak ng kanila mula sa mga bagong lutong tinapay, at ang pamilyar na mga mukha ng kanilang mga suki. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, may isang tensyon na hindi maalis sa hangin, isang pag-aabang sa hindi malamang mangyayari. Si Aling Nena ay mas tahimik kaysa karaniwan. Kahit nang ngumingiti siya sa mga customer, hindi abot sa kanyang mga mata ang kislap. Kitang-kita ni Laya ang epekto ng masasakit na salita ng lalaki kahapon. Hindi ito simpleng puna sa kanyang kape. Ito ay isang atake sa kanyang pagkatao, sa kanyang dedikasyon, sa trabahong minahal niya sa loob ng 2 dekada. "Aling Nena, ayos lang po ba kayo?" mahinang tanong ni Laya habang sabay nilang pinupunasan ang counter. "Oo, anak. Medyo tinamaan lang siguro sa sinabi ng mama kahapon," pag-amin ni Aling Nena.
Alam mo naman ang kapeng ito, parang anak ko na rin. Kapag may nagsabing pangit, masakit pala. Huwag niyo na pong isipin, yun alo ni Laya hinawakan ng kamay ng matanda. May mga tao lang talagang gustong manakit ng damdamin ng iba. Hindi yun tungkol sa kape. Tungkol yun sa kanila. Tumango si Aling Nena, ngunit nanatili ang lungkot sa kanyang mukha. Bandang 10:00 ng umaga, muling bumukas ang pinto at tumunog ang kampanilya. At tulad ng isang masamang panaginip, na nagbalik pumasok ang parehong lalaki. Kung kahapon ay nag-iisa siya ngayon, ay may kasama siyang isang mas batang lalaki na mukhang kanyang assistant, may dalang leather-bound na folder. Muling nanlamig ang hangin sa buong kapihan. Ang mga nag-uusap ay humina, at ang mga nagbabasa ay nag-angat ng tingin mula sa kanilang mga libro. Ang presensya ng lalaki ay tila isang itim na butas na humihigop sa lahat ng init at saya sa paligid. Gusto kong makausap ang may-ari, anunsyo niya, ang boses ay malakas at walang bahid ng paggalang. Lumabas si Mang Roberto mula sa maliit na opisina sa likod. Narinig ang komosyon. Ako po ang may-ari. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Tiningnan ng lalaki si Mang Roberto mula ulo hanggang paa, tila sinusuri kung karapat-dapat ba siyang kausapin. Miguel Corpus, pagpapakilala niya, inilahad ang isang kamay na hindi para makipagkamay kundi para magpakita ng dominasyon. Ako ang CEO ng Corpus Development Corporation. Narinig ni Laya ang pangalan. Corpus Development. Sila ang nasa likod ng mga malalaking kondominium at gusali na unti-unting sumisira sa payapang tanawin ng Baguio. Ang kanilang pangalan ay laging nababanggit sa mga balita, laging may kaugnayan sa demolisyon, sa mga kontrobersyal na proyekto, at sa mga reklamong hindi pagpansin sa kapaligiran. May kailangan po ba kayo, Mr. Corpus? Tanong ni Mang Roberto, na natiling kalmado. May alok ako para sa'yo, sabi ni Miguel Corpus, binalingan ang kanyang assistant na agad namang binuksan ang folder at inilahad ang mga dokumento. Bibilhin ko ang property na ito. Mataas ang ibibigay kong halaga. Mas mataas kaysa sa tunay na market value nito. Ang alok ay tila isang bomba na sumabog sa gitna ng kapihan. Natigilan si Laya. Ito pala ang dahilan. Ito ang kanyang pakay. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa labi ni Mang Roberto. Maraming salamat sa alok, Mr. Corpus, pero hindi po ito for sale. Ang lugar na ito, may sentimental value po ito sa aming pamilya. Lahat ng bagay ay may presyo, giit ni Miguel Corpus, tila hindi sanay na tinatanggihan. Bawat pader, bawat upuan, bawat sentimental value, sabihin mo, ang presyo mo. Hindi niyo po maiintindihan, mahinahong sagot ni Mang Roberto. Ang kapihang ito, ang alaala ng aking asawa. Bawat sulok nito ay may piraso ng kanyang puso. Hindi iyon nabibili ng pera. Tumawa si Miguel Corpus, isang tawang malamig at walang saya. Puso, sentimento. Hindi yan makakapagpakain sa pamilya mo. Praktikalidad ang kailangan sa mundong ito, hindi mga lumang alaala. Habang nagaganap ang usapan, nag-order si Mr. Corpus ng parehong kape, double shot, espresso. Muling si Aling Nena ang gumawa, nanginginig ng bahagya ang mga kamay. Inilapag niya ito sa mesa ni Mr. Corpus, kasama ang asukal at maliit na kutsarita. Tiningnan ni Miguel Corpus ang kape, pagkatapos ay tumingin siya kay Aling Nena na may pagkasuklam. Ikaw na naman. Siguraduhin mong hindi sunog yan ngayon. Hindi sumagot si Aling Nena, yumuko na lamang at dahan-dahang tumalikod. Sa isang iglap, habang papalayo si Aling Nena, sinadya ni Miguel Corpus na itabig ang kanyang siko. Ang lalagyan ng asukal ay nahulog mula sa mesa at bumagsak sa sahig. Ang puting asukal ay kumalat na parang buhangin sa madilim na kahoy. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa lugar. Lahat ay nakatingin sa nagkalat na asukal, pagkatapos ay sa mukha ni Miguel Corpus na walang bakas ng pagkagulat o pagsisisi. Tingnan mo ang ginawa mo, sabi niya kay Aling Nena. Ang boses ay puno ng paratang. Ang lampa mo.
Pati paglalakad, hindi mo magawa ng maayos. Pasensya na po. Nauutal na, sabi ni Aling Nena, alam na alam ng lahat na hindi niya iyon kasalanan. Anong pasensya? Linisin mo yan, utos ni Miguel Corpus. Tumingin siya sa paligid sa mga matang nakatingin sa kanya. Tila nagagalak siya sa atensyon, sa kapangyarihang ipamukha sa lahat kung sino ang dapat masunod. At huwag mong gamitin ang basahan. Gamitin mo ang mga kamay mo. Pulutin mo isa-isa. Para matuto kang mag-ingat. Ang utos ay brutal. Ito ay hindi na lang pambabastos. Ito ay sadyang pagpapahiya. Nanginginig na lumuhod si Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Sa edad niyang iyon, sa harap ng mga taong nire-respeto siya, napilitan siyang gawin ang isang bagay na napakababa. Dahan-dahan niyang sinimulang pulutin ang asukal gamit ang kanyang mga daliri. Bawat butil na kanyang kinukuha ay tila isang patak ng luhang tumutulo mula sa kanyang puso. Si Laya na nanonood mula sa counter ay nakaramdam ng isang bagay na sumiklab sa loob niya. Isang galit na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang galit na yon ay hindi na lamang basta pagkainis. Ito ay isang nag-aalab na pagnanais na protektahan ang tama, na ipagtanggol ang mga inaapi. Ang dating doktor sa loob niya ang taong nanumpa na mag-aalaga at magpoprotekta ay muling nabuhay. Ang pagyuko ni Aling Nena ay hindi lang pagyuko ng isang matandang babae. Para kay Laya iyon ang pagyuko ng dignidad, ang pagyuko ng lahat ng pinaniniwalaan niya. At hindi niya hahayaang magpatuloy iyon. Hindi na niya napigilan ang sarili. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na kumilos. Ito ang sandali ng pagpapasya. Mananatili ba siyang tahimik para iwasan ang gulo? O tatayo siya para sa kung ano ang tama, kahit ano pa ang kahinatnan nito? Ang sagot ay malinaw. Ang unang pagyanig ay nangyari na. At isang lindol ang malapit ng sumunod. Ang bawat butil ng asukal na pinupulot ni Aling Nena mula sa malamig na sahig ay tila isang maliliit na piraso ng salamin na tumutusok sa puso ni Laya. Nakikita niya ang bahagyang panginginig ng mga balikat ng matanda, ang pagsisikap nitong itago ang mukha para walang makakita sa mga luhang nagbabadyang tumulo. Sa paligid ang mga customer ay nakayuko nagkukunwaring abala sa kanilang mga tasa o libro. Ngunit ang kanilang katahimikan ay isang pag-amin ng takot at pagkaduwag. Maging ang kanyang ama ay natigilan ang muka'y nagpapakita ng pagitan ng galit at pag-aalala sa maaring mangyari. Pero si Miguel Corpus ay nakatayo roon na parang isang hari. Pinapanood ang eksena ng may kasiyahan sa kanyang mga mata. Para sa kanya ito ay higit pa sa pagbili ng lupa. Ito ay isang pagpapakita ng kapangyarihan, isang mensahe na ang lahat at lahat ng tao sa lugar na yon ay kaya niyang durugin sa ilalim ng kanyang talampakan. Bilisan mo, sabi ni Corpus, ang boses ay tila latigo. May mga mas mahalaga pa akong gagawin kaysa panoorin kang maging suso. Ang mga salitang iyon ang nagtulak kay Laya. Tapos na ang pagtitimpi. Tapos na ang pananahimik. Tama na po, Aling Nena. Ang boses ni Laya ay hindi malakas, ngunit sapat ang linaw at bigat nito para putulin ang mabigat na katahimikan. Tila isang matalas na patalim humiwa ito sa hangin at lahat ng atensyon ay napunta sa kanya. Dahan-dahang tumayo si Aling Nena, ang mga matay puno ng gulat at pag-aalala para kay Laya. Si Mateo mula sa kanyang mesa sa sulok ay ibinaba ang kanyang laptop at nagmamasid ang kanyang mukha'y seryoso. Nilapitan ni Laya si Aling Nena at marahang hinawakan sa braso. Ako na po ang bahala rito. Bulong niya pagkatapos ay inalalayan niya itong makatayo at makabalik sa likod ng counter. Pagkatapos ay humarap siya kay Miguel Corpus, ang kanyang tindig ay tuwid ang kanyang mga matay hindi umiiwas. Isang ngisi ang sumilay sa labi ni Miguel Corpus.
At sino ka para utusan ng empleyado ko? Isa ka pang walang silbi rito. Hindi po siya empleyado ninyo, kalmadong sagot ni Laya. At lalong hindi siya walang silbi. Ang pangalan niya ay Nena at mas marami siyang dignidad sa kanyang isang daliri kaysa sa buong pagkatao ninyo. Ang ngisi sa mukha ni Corpus ay naglaho. Pinalitan ito ng isang malamig na galit. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Ano ang sinabi mo? Narinig niyo po ako pagpapatuloy ni Laya, ang kanyang boses ay nananatiling matatag kahit na ang kanyang puso ay kumakarera sa loob ng kanyang dibdib. Ang ginawa ninyo ay hindi katanggap-tanggap. Hindi ninyo maaaring tratuhin ang mga tao na parang basura dahil lang sa tingin ninyo ay mas nakatataas kayo. Naglakad si Miguel Corpus, palapit sa kanya ang bawat hakbang ay may bigat at banta. Tumayo siya sa mismong harapan ni Laya, ang tangkad niya'y ginagamit para sindakin siya. Bata, hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Ang isang salita ko lang kaya kong ipasara. Ang basurahang ito, bukas na bukas din. Subukan ninyo hamon ni Laya, hindi nagpatinag. Pero habang nakatayo ang kapihang ito at habang naririto kami, ang respeto ay hindi opsyon. Obligasyon iyon. Kung hindi nyo kayang ibigay iyon, malaya kayong umalis. Itinuro niya ang pinto. Ang buong kapihan ay napuno ng isang nakabibinging tensyon. Ito ay higit pa sa isang pagtatalo. Ito ay isang sagupaan ng dalawang magkaibang mundo. Ang mundo ng pera at kapangyarihan laban sa mundo ng prinsipyo at dignidad. Si Mang Roberto ay lumapit sa likod ng kanyang anak, isang tahimik na pagpapakita ng suporta. Tama ang anak ko, Mr. Corpus. Kung hindi mo kayang igalang ang mga tao ko, hindi ka welcome dito. Ang mukha ni Miguel Corpus ay namula sa galit. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Siya, si Miguel Corpus, na kinatatakutan ng mga politiko at iginagalang ng mga negosyante, ay hinahamon ng isang matandang may-ari ng kapihan at ng kanyang anak na babae. Magbabayad kayo. Para sa kahangalang ito, banta niya, ang boses ay nanginginig sa galit. Pareho kayo. Sisiguraduhin kong pagsisisihan ninyo ang araw na ito. Tandaan ninyo ang pangalan ko. Hindi po namin yun makakalimutan, sagot ni Laya, dahil ito ang araw na may tumayo sa inyo at sinabing tama na. Nagtagal ng ilang segundo ang kanilang pagtititigan, isang digmaan na walang salita. Sa huli si Miguel Corpus ang unang bumitaw. May pagkasuklam sa kanyang mga mata, tumalikod siya at nagmarcha palabas ng pinto, kasunod ang kanyang tahimik na assistant. Ang pagbagsak ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong lugar, tila isang putok ng baril na hudyat ng simula ng isang giyera. Nang mawala na siya, tila sabay-sabay na nakahinga ng maluwag ang lahat ng tao sa loob. Ang tensyon ay napalitan ng isang pinaghalong pagkamangha at pag-aalala. Lumapit si Aling Nena kay Laya, ang mga matay puno ng luha, ngunit ngayon ay dahil sa pasasalamat. Laya, anak, salamat. Hindi mo kailangang gawin yon. Kailangan po, Aling Nena, sagot ni Laya, niyakap ang matanda. Walang sino man ang may karapatang gumawa sa inyo noon. Walang sino man. Nagpalakpakan ng ilang customer kasama na si Mateo. Lumapit si Mang Roberto at niyakap ang kanyang anak. Ipinagmamalaki kita, anak. Ipinagmamalaki ka ng nanay mo, nasaan man siya ngayon. Sa sandaling iyon, sa gitna ng yakap ng kanyang ama at ng pasasalamat ng mga taong mahalaga sa kanya, naramdaman ni Laya ang isang kakaibang kapayapaan. Ang takot sa maaaring mangyari ay nariyan pa rin, ngunit natabunan ito ng katiyakan na ginawa niya ang tama. Ang pagtindig niya ay hindi lamang para kay Aling Nena o para sa kanilang kapihan. Ito ay para sa kanyang sarili. Ito ay isang pagbawi sa lakas na akala niya'y nawala na sa mga pasilyo ng ospital sa Maynila. Ang kanyang mga kamay ay maaaring hindi na nag-oopera para magligtas ng buhay, ngunit natuklasan niyang kaya pa rin niyang ipaglaban ang kaluluwa at minsan iyon ay mas mahalaga. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa daan
kung saan naglaho ang sasakyan ni Miguel Corpus. Alam niyang hindi iyon ang huli. Ang banta nito ay hindi isang hungkag na salita. Ang laban ay nagsisimula pa lamang. Ngunit sa pagkakataong ito, handa si Laya. Ang kapihan sa ulap ay hindi na lamang isang santuaryo para sa paghilom. Ito na ngayon ang kanyang kuta. At ipagtatanggol niya ito, anuman ang mangyari. Ang tapang ay may kaakibat na halaga. At ang halagang yon ay nagsimulang maningil 2 araw matapos ang pagtindig ni Laya. Hindi ito dumating na parang isang bagyo, walang kulog, walang kidlat. Dumating ito na parang anino dahan-dahan, tahimik, ngunit ramdam na ramdam ang panlalamig na dala nito. Ang unang anino ay dumating sa anyo ng isang puting van na may logo ng City Health Office. 2 inspektor na may seryosong muka at dalang mga clipboard ang pumasok sa kapihan sa gitna ng pinakaabalang oras ng umaga. Routine sanitation inspection anunsyo ng mas matandang inspektor. Hindi man lang ngumiti. Ang salitang routine ay sisinabi niya nang walang kabuhay-buhay na para bang isa itong linyang kinabisa lamang. Pero kalilinis lang po natin noong nakaraang buwan, magalang na sabi ni Mang Roberto. At nakapasa po kami ng walang anumang problema. Nakatanggap kami ng anonymous complaint, sagot ng mas batang inspektor, habang ang kanyang mga mata ay nagsimulang maglibot naghahanap ng kahit anong mali. Tungkol sa poor food handling procedures at possible pest infestation. Pest infestation, halos matawa si Laya sa kabaliwan ng paratang. Ang kapihan sa ulap ay mas malinis pa kaysa sa isang operating room. Bawat gabi bago sila magsara, sinisigurado nilang walang kahit isang butil ng kape o mumo ng tinapay na naiiwan. Sa loob ng sumunod na 2 oras, ang maliit na kapihan ay naging isang crime scene. Bawat sulok ay sinilip. Ang temperatura ng refrigerator ay sinukat ng paulit-ulit. Ang mga lalagyan ng pagkain ay binuksan at inamoy. Sinuri nila ang ilalim ng mga lababo. Gamit ang flashlight, kinuna ng litrato ang mga tubo na parabang ebidensya sa isang malaking kaso. Ang proseso ay sadyang ginawang mabagal at nakakagambala. Ang mga customer ay nagsimulang mailang. Ang ilan ay umalis, hindi na tinapos ang kanilang kape. Ang dating masayang ugong ng usapan ay napalitan ng isang hindi komportableng katahimikan na binabasag lamang ng pag-click ng ballpen ng mga inspektor sa kanilang mga clipboard. Itong wooden chopping board, may mga gasgas na sabi ng isang inspektor. Maaaring pamugaran ng bakterya, kailangan palitan ng plastic. Pero traditional po yan. Simula ni Mang Roberto. Health code, hindi tradisyon ang sinusunod namin, putol ng inspektor. Sa huli umalis sila, dala ang isang listahan ng mga violations, mga maliliit at walang katuturang bagay na pinalaki para magmukhang seryoso. Isang babala ng posibleng suspension kung hindi maitutuwid sa loob ng 1 linggo. Pagkaalis nila, naiwan ang pakiramdam ng paglabag na parabang isang estranghero ang pumasok sa iyong tahanan at dinungisan ito. Anonymous complaint, bulong ni Laya sa kanyang ama. Alam na natin kung sino ang nasa likod nito. Bumuntong hininga si Mang Roberto, ang kanyang muka ay nababahira ng pagod. Ang pera ay may mahabang mga kamay, anak. Kayang abutin, kahit ang mga lugar na dapat sanay malinis. Ang pangalawang anino ay dumating sa pamamagitan ng telepono. Si Mang Cardo, ang matagal na nilang supplier ng mga sariwang gulay at prutas mula sa La Trinidad, ay tumawag. Roberto, pasensya na pare, sabi ni Mang Cardo. Sa kabilang linya ang boses ay halatang hindi mapakali. Hindi mo na ako makakapag-deliver sa inyo simula bukas. Bakit, Cardo, may problema ba? May problema sa truck ko. Oo, nasira. Kailangan ipaayos. Matatagalan siguro. Ang kanyang mga salita ay mabilis at hindi ka panipaniwala. Pagkatapos ng tawag na yon, sumunod ang tawag mula sa panaderya na nagde-deliver ng kanilang mga tinapay. Ang dahilan, bigla ang production issues. Pagkatapos ang supplier ng gatas
Mula sa isang lokal na farm, nagkasakit daw ang mga baka. Ang mga dahilan ay iba-iba, ngunit ang mensahe ay iisa. Isa-isa silang pinuputulan ng supply. Tila isang hindi nakikitang kamay ang kumukumpas sa kanilang mga partner sa negosyo. Tinatakot ang mga ito para lumayo. Gabi na nang maupo sina Laya at ang kanyang ama sa isa sa mga mesa sa gitna ng katahimikan ng saradong kapihan. Ang listahan ng mga violations ay nasa ibabaw ng mesa kasama ang isang listahan ng mga supplier na kailangan nilang hanapan ng kapalit. Ang pakiramdam ng pagiging napapaligiran ay mabigat. Hindi ko akalain na aabot sa ganito, sabi ni Mang Roberto, ang boses ay puno ng pighati. Ang gusto ko lang naman ay magpatakbo ng isang tapat na negosyo, isang lugar kung saan masaya ang mga tao. Tiningnan ni Laya ang kanyang ama. Nakita niya ang lalim ng pag-aalala sa mga mata nito. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang ganito kabalisa ang kanyang ama. Ang kapihan sa ulap ay hindi lamang negosyo para sa kanya. Ito ang buhay niya, ang koneksyon niya sa kanyang yumaong asawa. Ang pag-atake sa kapihan ay pag-atake sa puso ng kanilang pamilya. Hindi po tayo susuko, tay sabi ni Laya hinawakan ng kamay ng ama. Ang kanyang boses ay mas matatag kaysa sa kanyang nararamdaman. Kung gusto niya ng laban, bibigyan natin siya. Pero lalaban tayo sa paraang tama. Paano, tanong ni Mang Roberto? Wala tayong koneksyon. Wala tayong kapangyarihan na tulad niya. Wala nga po tayong kapangyarihan na tulad niya pag-amin ni Laya. Pero meron tayong wala siya. Tumingin siya sa paligid ng kapihan sa mga painting sa mga libro, sa mga upuang naging saksi sa libu-libong kwento. Mayroon tayong komunidad Thai. Mayroon tayong mga kaibigan at mayroon tayong puso. Ngunit habang sinasabi niya ang mga salitang iyon, hindi niya maiwasang isipin ang kadiliman na kanilang kinakaharap. Ang mga anino ay gumagapang at alam niyang hindi pa ito tapos. Ito ay paunang pagsubok pa lamang. Ang tunay na gabi ay hindi pa dumarating at sa dilim nag-aalala siya kung sapat ba ang liwanag ng kanilang puso para labanan ito. Kung ang gabi ay nagdadala ng mga anino, ang umaga naman ay laging may dalang pangako ng bagong simula. Para kay Laya ang pangakong yon ay kailangan nilang gawing katotohanan, hindi lamang basta hintayin. Kinabukasan sa halip na magpatalo, sa pag-aalala sila ni Mang Roberto ay kumilos. Ang unang hakbang ay harapin ang problema sa supply. Kung ang mga malalaking supplier ay tumalikod, hahanapin nila ang mga mas maliit na hindi pa naaabot ng kamay ni Miguel Corpus. Maaga pa lang, bago pa man sumikat ang araw, isinakay na sila ni Mang Roberto sa kanilang luma, ngunit matatag na pickup truck at bumiyahe paakyat sa mga maliliit na bukirin ng Benguet. Iniwan muna ni Laya ang pamamahala ng kapihan kay Aling Nena at sa dalawa pa nilang part-time na staff na may bilin na ipaliwanag na lang sa mga customer na limitado muna ang kanilang menu. Ang biyahe ay naging isang pagtuklas. Natagpuan nila ang isang maliit na pamilya na nagtatanim ng organikong gulay sa kanilang bakuran. Isang matandang mag-asawa na may ilang baka at nagbebenta ng sariwang gatas sa kanilang mga kapitbahay. At sa mas liblib na bahagi ng atok, isang kooperatiba ng mga magsasaka ng kape na hindi direktang nagbebenta sa syudad. Sa bawat paghinto nila, hindi lang sila nakakahanap ng bagong supplier. Nakakahanap sila ng mga kwento. Nakikita nila ang hirap at dedikasyon ng mga taong nagtatrabaho sa lupa. Walang kontrata, walang formalidad. Ang kanilang usapan ay nasasara sa isang matatag na pakikipagkamay at isang pangako ng tiwala. Mas masarap ang kape kapag alam mo kung sino ang nagtanim, sabi ni Mang Roberto habang pauwi sila. Ang likod ng kanilang truck ay puno ng mga kahon ng gulay, gatas at isang sako ng bagong aning butil ng kape. May kasamang kwento, ngumiti si Laya. Ang pagod sa kanyang katawan ay napalitan ng panibagong lakas. Ang ginawa ni Corpus para pahirapan sila ay nagbukas pala ng pinto para sa kanila.
na mas palalimin ang koneksyon sa kanilang sariling komunidad. Pagbalik nila sa kapihan, may isa pang sorpresa ang nag-aabang. Si Mateo ay nakaupo sa kanyang karaniwang pwesto, ngunit sa halip na magsulat, abala siya sa kanyang telepono. Layamang Roberto, sa lubong niya ang mukha'y puno ng sigla. May ipapakita ako sa inyo. Ipinakita niya ang kanyang laptop. Nakabukas ito sa isang sikat na local blog page, mga kwento ng Baguio. At ang pinakabagong post ay tungkol sa kapihan sa ulap. Isinulat ito ni Mateo. Hindi ito isang simpleng artikulo. Ito ay isang tulang tuluyan. Ikinuwento niya ang kasaysayan ng kapihan, kung paano ito itinayo mula sa pangarap ng ina ni Laya. Inilarawan niya ang init ng bawat tasa ng kape, ang pakiramdam ng pagiging isang pamilya sa loob ng mga pader nito. At sa huli, nang hindi nagbabanggit ng pangalan, isinulat niya ang tungkol sa isang dambuhalang anino na nagtatangkang sirain ang kanilang munting liwanag. Ang post ay nagtatapos sa isang panawagan. Ang mga lugar na may kaluluwa ay kailangang protektahan. Halina't suportahan natin ang mga espasyong nagbibigay sa atin ng init. Ang post ay kumalat na parang apoy sa social media. Daan-daan na ang shares. Ang comment section ay puno ng mga mensahe ng suporta mula sa mga taga-Baguio. Yan ang paborito kong tambayan. Huwag kayong mag-alala. Kapihan sa ulap. Pupunta kami dyan bukas. Sino ang gumugulo sa kanila? I-boycott natin. Naluha si Mang Roberto habang binabasa ang mga komento. Salamat, Mateo. Hindi namin alam kung paano ka pasasalamatan. Wala po yon, sagot ni Mateo. Ipinagtatanggol ko lang din po ang paborito kong opisina. Ngumiti siya kay Laya. At ang paborito kong mga tao. Sa gitna ng magandang balitang iyon, may pumasok na isang customer na hindi nila inaasahan. Isang binatang lalaki na mukhang estudyante sa kolehiyo, may suot na salamin at may dalang makapal na libro. Tila siya nahihiya at hindi mapakali. Excuse me po, sabi niya nang makalapit kay Laya. Gusto ko lang po sanang humingi ng pasensya. Nagtaka si Laya. Para saan sa inasal po ng tatay ko, sabi ng binata, halos pabulong. Biglang nag-ugnay ang mga tuldok sa isip ni Laya. Ang kanyang mga mata ang tindig, may bahagyang pagkakahawig. Ikaw ang... Ako po si Julian, pagpapakilala niya. Anak po ako ni Miguel Corpuz. Isang katahimikan ang bumalot sa kanilang pagitan. Si Laya ay hindi sigurado kung ano ang dapat sabihin. Madalas po ako rito dati, pagpapatuloy ni Julian, hindi makatingin ng diretsyo. Kapag gusto kong tumakas sa bahay, dito po tahimik. Nakakapag-aral ako ng maayos. Tiningnan niya si Laya sa mga mata. Nababasa ko po sa balita at narinig ko sa usapan nila sa telepono. Ang ginagawa niya, hindi po tama. Sobrang mali po. At gusto ko lang malaman ninyo na hindi po lahat kami ay tulad niya. Nahihiya po ako. Ang sinseridad sa boses ni Julian ay hindi maikakaila. Nakita ni Laya sa kanyang mga mata ang bigat ng pasan na dala ng pagiging anak ng isang taong tulad ni Miguel Corpuz. Salamat sa pagpunta mo rito, Julian, sabi ni Laya, ang kanyang boses ay malumanay. Pinapahalagahan namin yon at hindi mo kailangang humingi ng tawad para sa mga kasalanan ng iba. Bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Julian. Bago siya umalis, may sinabi siyang huli. Mag-iingat po kayo. May naririnig po akong mas malala pa siyang binabalak. May kinalaman sa paggawa ng eksena sa loob mismo ng kapihan. Yun lang po ang kaya kong sabihin. Pagkaalis ni Julian, naiwan si Laya na nag-iisip. Ang pagdating ng anak ng kanyang kaaway ay isang hindi inaasahang biyaya. Isa itong patunay na kahit sa pinakamadilim na lugar, mayroon pa ring liwanag. Ang araw ay nagtapos nang may panibagong pag-asa. Ang mga problema ay nariyan pa rin, mas malaki pa nga siguro ang paparating. Ngunit ngayon, alam ni Laya na hindi sila nag-iisa. Mayroon silang mga bagong kaibigan mula sa kabukiran.
Mayroon silang suporta ng kanilang komunidad na pinasiklab ng mga salita ni Mateo. At mayroon silang isang hindi inaasahang kakampi mula sa kampo mismo ng kalaban. Tiningnan niya ang kanyang ama na masayang nag-aayos ng mga bagong dating na gulay. Tiningnan niya si Aling Nena na nagpupunas ng mga tasa habang nakangiti. Ang mga anino ay maaaring gumagapang pa rin sa labas, ngunit sa loob ng kapihan sa ulap, ang liwanag ay mas nag-aalab kaysa dati. Dahil ang liwanag na yon ay hindi na lamang nagmumula sa mga bumbilya. Nagmumula na ito sa pinagsama-samang lakas ng mga puso. Ang babala ni Julian ay umalingaw-ngaw sa isip ni Laya sa sumunod na 2 araw. Ang suporta mula sa komunidad ay dumagsa. Mas maraming tao ang dumating sa kapihan, ang ilan ay nag-post pa ng mga litrato na may hashtag na support kapihan sa ulap. Ang munting negosyo ay naging simbolo ng paglaban ng maliliit laban sa malalaking korporasyon. Ngunit alam ni Laya na ang ganitong klase ng atensyon ay mag-uudyok lamang kay Miguel Corpus na mas maging agresibo. Ang isang taong sanay sa kapangyarihan ay hindi papayag na magmukhang talunan sa mata ng publiko. At hindi nga siya nagkamali. Hapon ng Biyernes nangyari ang direktang pagsalakay. Ito ang oras na maraming estudyante at mga nag-oopisina ang nagpapahinga. Puno ang kapihan. Ang himig ng masasayang usapan at tunog ng paggiling ng kape ang nangingibabaw. Biglang bumukas ang pinto nang may malakas na puwersa at ang kampanilya ay tumunog ng paulit-ulit na tila isang alarma. Pumasok si Miguel Corpus, ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. May kasama siyang 2 malalaking lalaki na nakasuot ng itim na jacket. Hindi sila mukhang mga assistant, mukha silang mga bodyguard o mas masahol pa mga goons. Ang kanilang presensya ay agad na lumikha ng takot. Ang lahat ng ingay ay namatay. Ang mga tasa ay huminto sa kalagitnaan ng pag-angat. Ang mga daliri ay natigilan sa ibabaw ng mga keyboard. Lahat ng mata ay napako sa 3 bagong dating. Magandang hapon, sabi ni Miguel Corpus, isang mapanuyang ngiti ang nakaguhit sa kanyang mukha. Tila nasisiyahan siya sa epektong idinulot nila. Mukhang marami kayong customer ngayon. Maganda yan. Maraming makakakita ng tunay na kulay ng lugar na ito. Naglakad siya papunta sa gitna ng kapihan. Ang 2 kasama ay nakaposisyon sa magkabilang gilid niya, tila mga asong bantay na handang kumagat. Si Mang Roberto ang unang lumapit. Mr. Corpus, kung may problema ka sa akin mo sabihin, huwag mo nang idamay ang mga customer. Ikaw. Tumawa si Corpus. Matanda, wala akong pakialam sa'yo. Ang gusto kong kausapin ay ang matapang mong anak. Mula sa likod ng counter lumabas si Laya. Ang kanyang puso ay dumadagundong, ngunit pinilit niyang huwag ipakita sa kanyang mukha. Tinuruan niya ang sarili sa ospital kung paano maging kalmado sa gitna ng emergency. At ito sa sarili nitong paraan ay isang emergency. Nandito ako, Mr. Corpus. Ano ang kailangan ninyo, tanong niya. Ang boses ay matatag. Ano ang kailangan ko, pag-uulit niya dahan-dahang lumapit kay Laya. Ang mga matay nagniningas sa galit. Kailangan kong ipamukha sa iyo ang lugar mo. Akala mo ba matapang ka na dahil may ilang taong nag-post sa internet para sa iyo? Akala mo ba kaya mo akong talunin sa pamamagitan ng mga hashtag? Huminto siya sa mismong harapan ni Laya. Napakalapit na. Kaya niyang amuyin ang mamahaling pabango nito na may halong amoy ng sigarilyo. Ang tapang ay hindi nakikita sa salita, bata. Nakikita yan sa gawa. At ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang kayang gawin ng tunay na kapangyarihan. Tumingin siya sa paligid. Ang lugar na ito, marumi. Ang serbisyo ninyo mabagal. At ang kape ninyo, kumuha siya ng isang tasa mula sa kalapit na mesa na iniwan ng isang customer at itinapon ang laman nito sa sahig. Lasang putik. Ang mga customer ay napasinghap. Ang ilan ay nagsimulang kunin ang kanilang mga gamit handang umalis. Umalis na kayo, sigaw ng isa sa mga kasama
ni Corpus. Sarado na ang basurahang ito. Hindi kayo aalis. Sagot naman ni Laya, ang boses ay tumaas sa unang pagkakataon, hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang mga customer. Walang sino man ang may karapatang magpaalis sa inyo rito. Manatili kayo kung gusto ninyo. Ang direktang pagsuway na yon ang tila nagpasabog sa natitirang kontrol ni Miguel Corpuz. Sa isang mabilis na kilos, hinawakan niya nang mahigpit ang braso ni Laya. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa balat nito na parang mga bakal. Sino ka para suwayin ako? Sigaw niya. Ang mukha ay 1 pulgada na lang ang layo sa mukha ni Laya. Ang kanyang hininga ay amoy galit. Isa ka lang hamak na tindera ng kape, turuan kita ng leksyon. Naramdaman ni Laya ang sakit, ngunit mas naramdaman niya ang paglabag sa kanyang espasyo, ang pisikal na pananakot. Ang lahat ng ensayo niya sa self-defense na kinuha niya noong nasa kolehiyo ay biglang bumalik sa kanyang alaala. Bitawan mo ako, sabi niya. Ang boses ay mababa at puno ng babala. O ano? Anong gagawin mo? Hamon ni Corpuz, mas lalo pang hinigpitan ng hawak. Hindi na sumagot si Laya. Gamit ang kanyang kabilang kamay, mabilis niyang pinisil ang isang pressure point sa pulso ni Corpuz, isang teknik na itinuro sa kanya para makawala sa mga ganitong sitwasyon. Isang matinis na sigaw ng sakit ang kumawala kay Miguel Corpuz. Agad niyang binitawan si Laya at napahawak sa kanyang pulso. Aray, anong ginawa mo? Sinabi kong bitawan mo ako, sagot ni Laya, humakbang paatras para magkaroon ng distansya sa pagitan nila. Hindi siya natatakot. Puno siya ng adrenaline. Ang sakit at pagkagulat sa mukha ni Corpuz ay mabilis na napalitan ng matinding galit. Ang pagkapahiya sa harap ng maraming tao ay hindi niya matanggap. Sinaktan mo ko, sigaw niya na parang isang batang inagawa ng laruan. Inatake mo ko, mga gwardiya, kunin yan. Ang dalawang lalaki ay nagsimulang humakbang palapit kay Laya. Si Mang Roberto ay sumubok na humarang, ngunit itinulak lamang siya ng isa sa mga lalaki dahilan para mawalan siya ng balanse at masapo ng isang mesa. Sa sandaling iyon, nakita ni Laya ang pula. Ang pagtulak sa kanyang ama ay ang huling linya na hindi dapat tinawid. Huwag na huwag ninyong sasaktan. Ang tatay ko, sigaw niya, ang boses ay basag sa galit. At sa pagkakataong yon, hindi na siya nag-iisip bilang may-ari ng kapihan. Nag-iisip siya bilang isang anak. Ngunit bago pa man makalapit ang mga lalaki, isang tao ang biglang tumayo mula sa karamihan. Si Mateo. Tama na yan. Sigaw ni Mateo, itinaas ang kanyang telepono na halatang nagre-record. Naka-livestream ito. Ang buong Baguio, ang buong Pilipinas, nakikita ang ginagawa ninyo. Ang pananakot, ang pananakit sa isang matanda, ang pag-atake sa isang babae. Natigilan ang dalawang lalaki. Maging si Miguel Corpuz ay napatingin sa telepono ni Mateo na may halong pagkagulat at galit. Tumingin siya sa paligid at nakita niya na hindi lang si Mateo ang nagre-record. Halos lahat ng customer na natira ay nakataas ang kanilang mga telepono. Ang maliliit na pulang ilaw ng recording ay tila mga matang humuhusga sa kanya. Ang kanyang direktang pagsalakay ay naging isang bitag. Ang entablado na gusto niyang pagtanghala ng kanyang kapangyarihan ay naging lugar ng kanyang sariling pagkahubad. Ang kanyang galit ay nag-iwan sa kanya na exposed at kahiya-hiya. Hindi pa tayo tapos, bulong niya kay Laya. Ang mga salita'y puno ng lason. Pagkatapos ay mabilis siyang tumalikod at naglakad palabas kasunod. Ang kanyang mga alipores, ang kanilang pag-alis, ay hindi na kasing angas ng kanilang pagdating. Ito ay isang mabilis na pagtakas. Nang magsara ang pinto, ang katahimikan ay muling bumalik. Ngunit ngayon ay puno ito ng adrenaline at pagkabigla. Dinaluhan agad ni Laya ang kanyang ama. Tay, ayos lang po kayo. Ayos lang ako, anak, sabi ni Mang Roberto, dahan-dahang tumatayo. Ikaw ang inaalala ko. Ayos lang po ako. Tumingin si Laya kay Mateo na ngayon ay papalapit sa kanila. Salamat, Mateo. Lahat tayo dito dapat magpasalamat sa isa't isa
Sabi ni Mateo, ipinakita ang kanyang telepono kung saan patuloy na dumadagsa ang mga reaksyon sa live stream. Ang laban na ito, hindi na lang laban ninyo, laban na nating lahat. Tumingin si Laya sa paligid sa mga mukha ng kanyang mga customer, hindi na sila mga estranghero. Sila ay mga testigo, sila ay mga kakampi. Ang direktang pagsalakay ni Miguel Corpus sa halip na durugin sila ay mas lalo pa palang nagpatibay sa kanila. Ngunit sa gitna ng tagumpay na yon, may isang malamig na takot na gumapang sa puso ni Laya. Isang taong nasukol at napahiya sa publiko ay mas lalong nagiging mapanganib. Anong susunod niyang gagawin ngayong naipakita na ang kanyang tunay na mukha? Ang video ay naging viral. Sa loob lamang ng ilang oras, ang clip ng live stream ni Mateo na pinamagatang pag-atake ng mayamang developer sa isang maliit na kapihan sa Baguio ay mayroon ng libo-libong views at shares. Ang mukha ni Miguel Corpus na namumula sa galit habang hinahawakan ng braso ni Laya ay nasa lahat ng dako. Ang mga komento ay puno ng galit at pagkondena. Ang Corpus Development Corporation ay naglabas ng isang mabilis na pahayag, tinatawag itong isang insidenteng kinuha sa maling konteksto at bahagi ng isang mapanirang kampanya laban sa kanila. Ngunit huli na, ang pinsala ay nagawa na. Kinabukasan sa halip na matakot, mas dumami pa ang tao sa kapihan sa ulap. Hindi lang sila mga customer, sila ay mga taga-suporta, mga estudyante, mga aktivista, mga ordinaryong mamamayan na pagod na sa pang-aabuso ng mga makapangyarihan. May mga nag-iwan ng mga bulaklak, may mga nag-post ng mga placard sa labas na may nakasulat na, "Kami ang kapihan sa ulap." Ang maliit na kapihan ay naging sentro ng isang kilusan. Inaasahan ni Laya na mananahimik muna si Miguel Corpus, hihintaying humupa ang issue. Ngunit muli, minaliit niya ang ego ng isang taong hindi sanay na natatalo. Tanghali nang dumating siya, mag-isa. Walang mga alipores. Nakasuot siya ng isang perpektong plantsadong suit, ngunit ang kanyang buhok ay bahagyang magulo at may madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Mukha siyang isang taong hindi nakatulog. Pumasok siya sa kapihan at ang masiglang usapan ay muling napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Ngunit ngayon, ang katahimikan ay hindi na dahil sa takot. Ito ay puno ng pag-aabang. Lahat ng mga telepono na nakahanda na ay muling itinaas. "Gusto kong makausap kayo," sabi niya. Ang boses ay pagod, ngunit matigas. Tumingin siya kina Laya at Mang Roberto. "Nang tayong dalawa lang, lahat ng sasabihin mo sa amin ay kaya mong sabihin sa harap ng lahat," matatag na sagot ni Laya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Corpus. "Sige, kung yan ang gusto ninyo ng palabas, bibigyan ko kayo ng palabas." Naglakad siya papunta sa gitna. "Lahat kayo," sabi niya, tinutukoy ang mga customer, "nandito kayo dahil sa tingin ninyo sila ang biktima at ako ang kontrabida. Dahil sa isang video na hindi nagpapakita ng buong kwento." "Kung ganoon, ano ang buong kwento, Mr. Corpus?" tanong ni Mateo. Hindi ibinababa ang kanyang telepono. Ang buong kwento, humarap si Corpus kay Laya. Ang buong kwento ay ang babaeng ito. Mula sa simula, siya ang mayabang. Siya ang walang galang. "Ako, isang lehitimong negosyante, nag-alok ng isang magandang deal para sa lumang lugar na ito. Pero ano ang ginawa niya? Hinamak niya ako. Hinamon niya ako." Ang pagtatanggol sa dignidad ng aming empleyado ay hindi paghamak, giit ni Laya. "Dignidad," tumawa si Corpus. "Anong alam mo sa dignidad? Ang alam mo lang ay maging isang maliit na reyna sa iyong maliit na kaharian. Akala mo, kaya mong labanan ang pag-unlad. Ang syudad na ito ay kailangan ng progreso. Hindi mga lumang kapihan na nagbebenta ng sentimiento. Ang tinatawag ninyong progreso ay pagsira sa mga komunidad para sa inyong sariling pakinabang." Sagot ni Mang Roberto. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa unang pagkakataon.
pakinabang. Oo, ganyan gumagana ang mundo. Ang malakas ang nananalo. Sigaw ni Corpus ang kanyang kontrol ay unti-unting nawawala. At ginawa ko ang lahat para manalo. O inaamin ko. Ako ang nagpadala ng health inspectors. Ako ang tumawag sa mga supplier ninyo para putulin ang kontrata. Ako ang nagbayad sa mga taong magkakalat ng chismis at gagawa ng gulo rito. Ginawa ko ang lahat ng yon. Ang kanyang pag-amin ay ikinagulat ng lahat. Walang sino man ang inaasahan na aaminin niya ang lahat ng ganoon kadali. Tila isang dam na sumabog at ang lahat ng kanyang madilim na sikreto ay bumuhos. Bakit, tanong ni Laya ang kanyang boses, ay halos pabulong sa gitna ng katahimikan. Bakit ganyan katindi ang galit ninyo dahil hindi ako sanay na natatalo? Dumagundong ang kanyang sigaw. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumitaw. Lalo na sa isang tulad mo, isang batang walang alam sa mundo. Isang hamak na. Huminto siya sa gitna ng kanyang salita. Ang kanyang kanang kamay ay biglang napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha na kanina'y pula sa galit ay biglang namutla. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Isang patak ng pawis ang tumulo mula sa kanyang noo. Mr. Corpus, tawag ni Laya, ang kanyang boses ay biglang napuno ng pag-aalala. Ang galit sa kanyang puso ay biglang napalitan ng isang pamilyar na pakiramdam, ang instingto ng isang doktor. Ako. Hindi ako. Sinubukan ni Corpus na magsalita, ngunit ang mga salita ay hindi lumabas. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Napahawak siya sa isang kalapit na mesa para suportahan ang sarili, ngunit ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Sa isang nakabibinging dagundong bumagsak si Miguel Corpus sa sahig. Ang kanyang ulo ay tumama sa gilid ng isang upuan bago siya tuluyang humandusay walang malay. Ang mga tao ay napasigaw. Ang ilan ay napaatras sa gulat. Ang mga telepono na kanina'y nakatutok para mag-record ng komprontasyon ay ngayon ay nakatutok sa isang katawang walang galaw. Nananatiling nakatayo si Laya, ang kanyang isip ay nagpoproseso sa bilis ng kidlat. Ang mga sintomas, ang paninikip ng dibdib, ang biglaang pamumutla, ang pagkawala ng malay. Alam niya kung ano ito. At sa sandaling iyon, si Miguel Corpus ay hindi na ang kanyang kaaway. Hindi na siya ang sakim na developer. Hindi na siya ang aroganteng lalaki na sumira sa kanilang kapayapaan. Sa mata ni Laya, siya ay naging isang pasyente. Tumawag kayo ng ambulansya, sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na matagal na niyang hindi ginamit. Ang pagiging doktor ay bumalik sa kanya na parang isang reflex. Habang ang lahat ay natataranta, lumuhod si Laya sa tabi ni Miguel Corpus. Ang mundo sa paligid niya ay naglaho. Walang mga kamera, walang mga customer, walang kapihan. Tanging siya at ang lalaking nasa bingit ng kamatayan. Ito ang sandaling kinatatakutan niya, ang sandaling nagtulak sa kanya na umalis sa Maynila. Ngunit ngayon, wala na siyang pagpipilian. Ang kaaway niya ay nasa kanyang mga kamay at ang buhay nito ay nakasalalay sa kanya. Ang oras ay tila bumagal. Ang sigawan ng mga tao, ang pag-iyak ng isang estudyante. Sa sulok, ang nanginginig na boses ni Mang Roberto na tumatawag sa emergency services, lahat ay tila isang malayong ugong sa pandinig ni Laya. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang tibok ng puso o ang kawalan nito. Inilapat niya ang kanyang mga daliri sa leeg ni Miguel Corpus sa carotid artery. Walang pulso. Tiningnan niya ang dibdib nito. Hindi ito gumagalaw. Tumingin siya sa mukha nito. Ang dating mapagmataas na mukha ay ngayon kulay abo, ang mga labi ay nagsisimulang mangitim. Cardiac arrest. Ang diagnosis ay kasing bilis ng kidlat sa kanyang isipan. At kasabay nito, isang alon ng pamilyar na takot ang bumalot sa kanya. Ang imahe ng isang batang pasyente sa ER sa Maynila, ang kanyang mga mata na puno ng pag-asa bago ito tuluyang pumikit, ay biglang sumulpot sa kanyang alaala. Ang bigat ng pagkabigo,
ang pakiramdam. Nang kawalan ng kapangyarihan ito, ang multo na nagtulak sa kanya na tumakas. Hindi ngayon, sabi ng isang boses sa loob niya. Hindi dito. Tay ilayo niyo ang mga tao. Bigyan niyo kami ng espasyo. Utos niya ang kanyang boses. Ay hindi na boses ng may-ari ng kapihan. Ito ang boses ni Dr. Alaya Reyes. Aling Nena, kumuha kayo ng malinis na tuwalya, Mateo, i-timer mo. Sabihin mo sa akin kada minuto. Walang nagtanong. Lahat ay kumilos. Ang takot sa paligid ay napalitan ng isang organisadong kaguluhan na pinamumunuan ng isang babaeng tila isinilang para sa ganitong sandali. Pinunit ni Laya ang mamahaling polo shirt ni Miguel Corpus, inilantad ang dibdib nito. Lumuhod siya ng maayos sa tabi nito, ipinagkrus ang kanyang mga kamay, at inilagay ang sakong ng kanyang palad sa gitna ng sternum. At pagkatapos, nagsimula siya. 1, 2, 3, 4, 5. Ang kanyang mga braso ay gumagalaw na parang piston tuwid at malakas. Ang bawat diin ay malalim sinusubukang artipisyal na patibukin ang isang pusong tumigil na. Ang tunog ng kanyang pagbibilang at ang bahagyang pag-crack ng mga buto sa dibdib ni Corpus ang tanging maririnig sa katahimikan. Habang ginagawa niya ang chest compressions, ang kanyang isip ay isang larangan ng digmaan. Isang bahagi nito ay ang doktor na katuon, mekanikal sinusunod ang protocol. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahagi ni Laya ay sumisigaw. Ito ang lalaking gustong sirain ang lahat ng mahal mo. Ito ang lalaking nagpahiya kay Aling Nena. Ito ang lalaking nagtulak sa iyong ama. Ito ang lalaking ang kamatayan ay magiging hustisya para sa marami. Napakadaling huminto. Napakadaling sabihin na ginawa niya ang lahat. Sino ang makakaalam? Sino ang huhusga? Maaari niyang hayaan ang kalikasan na gawin ang kanyang trabaho, hayaan ang galit at puot na singilin ang sarili nitong utang. Ang kanyang mga braso ay nagsisimula ng mangalay. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo. 29-30. Huminto siya, ikiniling ang ulo ni Corpus at nagbigay ng 2 rescue breaths. Ang pagdikit ng kanyang mga labi sa labi ng kanyang kaaway ay isang surreal na karanasan. Ito ay isang kilos ng matinding intimasya, isang pagbibigay ng sariling hininga para sa buhay ng iba na ginagawa niya para sa taong pinakakasuklaman niya. Pagkatapos ay bumalik siya sa compressions. 1, 2, 3. 1 minuto, sigaw ni Mateo. Bakit mo ginagawa ito? Laya tanong ng isang bahagi ng kanyang isip. At sa gitna ng pisikal na pagod at emosyonal na kaguluhan, dumating ang sagot, malinaw at simple. Dahil ito ang tama. Dahil nanumpa ako. Dahil hindi ako tulad niya. Ang pagligtas sa buhay ni Miguel Corpus ay hindi na tungkol kay Miguel Corpus. Ito ay tungkol sa kanya. Ito ay isang pagpapatunay sa kanyang sariling pagkatao. Ang pagtalikod sa medisina ay hindi nangangahulugang pagtalikod sa prinsipyo ng pagiging isang manggagamot. Ang pagiging manggagamot ay hindi lamang isang propesyon. Ito ay isang paninindigan na ang bawat buhay ay mahalaga, anuman ang kasalanan, anuman ang nakaraan. 2 minuto. Ang kanyang mga braso ay parang nasusunog. Ang kanyang paghinga ay mabigat na. Nakita niya ang mukha ng kanyang ama. Sa gilid ng kanyang paningin, puno ng pag-aalala at pag-unawa. Laya anak, magpahinga ka. Hindi po tay, sabi niya humihingal. Hindi pa. Labanan mo, Laya. Labanan mo ang pagod. Labanan mo ang galit. 28, 29, 30. Muli siyang nagbigay ng hininga. At pagkatapos sa kanyang pagbabalik sa dibdib nito, may naramdaman siya. Isang mahinang pag-ubo, isang biglaang paghinga. Huminto siya. Lahat ay huminto. Dahan-dahang nagmulat ng mga mata si Miguel Corpus. Ang mga ito ay puno ng pagkalito, walang bakas ng dating arogansya. Tumingin siya sa paligid sa mga mukha ng mga taong nakapaligid sa kanya. At sa huli, ang kanyang mga mata ay tumuon kay Laya, ang babaeng nakaluhod,
Sa ibabaw niya ang kanyang mukha ay ilang pulgada lang ang layo, ang kanyang mga kamay ay nakapatong pa rin sa kanyang dibdib. Ang babaeng literal na nagbalik sa kanya mula sa kamatayan. Anong nangyari? Bulong niya. Ang kanyang boses ay mahina at basag. Bago pa man makasagot si Laya, ang tunog ng sirena ng ambulansya ay umalingaw-ngaw sa labas, palakas ng palakas. Inatake po kayo sa puso, sagot ni Laya. Ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, ang adrenaline ay dahan-dahang humuhupa. Tumigil ang tibok ng puso ninyo. Pinoproseso ni Miguel Corpus ang impormasyon. Tumigil ang tibok ng puso niya. Namatay siya. At ang babaeng ito ang mga paramedics ay pumasok na may dalang stretcher at mga gamit. Mabilis nilang inasikaso ang sitwasyon. Sino ang nag-CPR? Tanong ng lead paramedic. Siya po, turo ni Mang Roberto kay Laya. Tiningnan ng paramedic si Laya ng may paghanga. Magaling ang ginawa mo, ma'am. 5 to 6 minutes without a pulse. You saved his life. Kung hindi dahil sa'yo, hindi na namin siya aabutan. Dahan-dahang tumayo si Laya, ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa pagod. Pinanood niya habang inilalagay si Miguel Corpus sa stretcher, kinakabitan ng mga wire at inihahanda para ilabas. Habang dinadala siya palabas, ang mga mata ni Miguel Corpus ay hindi humiwalay kay Laya. Wala nang galit doon, wala nang pagmamataas. Tanging isang malalim, hindi maipaliwanag na tanong. Isang tanong na hindi nangangailangan ng salita. Bakit? At sa katahimikan ng kapihan, habang papalayo ang tunog ng sirena, alam ni Laya na ang tanong na yon ay magbabago sa lahat. Ang digmaan ay maaring tapos na, ngunit isang bagay na mas komplikado, isang bagay na mas mahirap harapin, ang nagsisimula pa lamang. Ang paghilom, hindi lang ng isang puso, kundi ng dalawang mundong nagbanggaan. Ang puti, iyon ang unang bagay na naproseso ng isip ni Miguel Corpus, ang nakakasilaw na puti ng kisame, ang walang kulay na puti ng kumot na bumabalot sa kanya, ang sterile na putit ng mga pader na tila walang katapusan. Sa loob ng halos 50 taon, ang mundo niya ay binubuo ng kulay ng pera berde, ng dolyar asul at dilaw ng mga tseke, ginto ng kanyang mga alahas. Ngayon, napapaligiran siya ng isang blankong canvas, ang mahinang ritmikong tunog ng heart monitor. Sa tabi ng kanyang kama, ang tanging bumabasag sa katahimikan, bip, bip, bip. Bawat tunog ay isang paalala. Buhay ka, buhay ka, buhay ka. Isang katotohanang ilang araw lang ang nakalipas ay hindi niya pinapahalagahan, ngunit ngayon ay tila isang milagro. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding sakit sa kanyang dibdib ang pumigil sa kanya, na sinabayan ng paghila ng mga dextrose at wire na nakakabit sa kanyang katawan. Dahan-dahan lang, Mr. Corpus. Isang nurse ang pumasok sa kwarto. Kagagaling niyo lang sa isang major heart attack. Kailangan ninyong magpahinga. Heart attack. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip, kasama ng mga pira-pirasong alaala. Ang init ng galit, ang mga nakatutok na kamera, ang mukha ni Laya. Pagkatapos, kadiliman. At pagkatapos noon, ang mukha ulit ni Laya, malapit sa kanya ang kanyang hininga. Ang babae sa kapihan. Usal niya ang kanyang lalamunan ay tuyo. Siya ba? Ang anak ng may-ari, tumango ang nurse habang inaayos ang kanyang dextrose. Ayon sa mga paramedics, siya ang nagligtas sa inyo. Kung hindi sa mabilis niyang pag-CPR, malamang wala na kayo ngayon. Napakaswerte ninyo. Swerte, napakaliit na salita para sa bigat ng kanyang nararamdaman. Tumingin siya sa bintana. Sa labas, ang buhay ay nagpapatuloy. Mga sasakyang dumadaan, mga taong naglalakad. Ang mundo ay hindi huminto para sa kanya. Ngunit sa loob niya lahat ay tumigil. Sa sumunod na 2 araw, si Miguel Corpus ay naging isang bilanggo ng kanyang sariling katawan at ng kanyang mga alaala. Walang dumalaw. Ang kanyang ex-wife ay nasa Amerika. Ang kanyang mga kasosyo sa negosyo ay nagpadala lamang ng mga bulaklak
na may kasamang mga card na puno ng mga formalidad. Walang personal na tawag, walang tunay na pag-aalala. Natuklasan niya ang isang masakit na katotohanan. Ang kanyang kapangyarihan ay nakasalalay lamang sa kanyang kakayahang kumita ng pera. Ngayong siya'y nakahiga at walang magawa, siya'y naging isang non-entity, isang liability. Ang kanyang pag-iisa ay nagbigay sa kanya ng isang bagay na matagal na niyang iniiwasan oras para mag-isip. Binalikan niya ang kanyang buhay, ang walang katapusang pagpupulong. Ang mga deal na isinara sa pamamagitan ng pananakot. Ang mga taong dinurog niya para umakyat. Ang pamilyang nawasak dahil sa kanyang pagiging abala sa pagpapayaman. Lahat para saan? Para mamatay na mag-isa sa sahig ng isang kapihan. Sa ikatlong araw, bumukas ang pinto. Inaasahan niya ang doktor o nurse, ngunit ang pumasok ay isang binata na may dalang libro at may suot na salamin. Ang kanyang anak, si Julian. Hindi sila nag-usap ng ilang buwan. Ang huli nilang pag-uusap ay isang sigawan tungkol sa kursong kinukuha ni Julian Pilosophia na tinawag ni Miguel na walang kwenta at walang kikitain. Naupo si Julian sa upuan sa tabi ng kama. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila, mas mabigat kaysa sa kahit anong sigawan. "Kumusta ka na pa sa wakas?" ay tanong ni Julian, hindi makatingin ng diretso. Buhay simpleng sagot ni Miguel. "Bakit ka nandito?" "Dahil ama kita," sagot ni Julian tila nasasaktan sa tanong. "At dahil nabalitaan ko ang nangyari, napanood ko ang video." Isang kirot ng hiya ang naramdaman ni Miguel. Ang kanyang anak ay napanood ang kanyang pinakakahiya-hiyang sandali. "Julian ako." Sinubukan niyang magpaliwanag, ngunit walang salitang lumabas. Anong sasabihin niya? Na tama siya, na mali siya. Siya ang nagligtas sa'yo. "Di ba tanong ni Julian?" "Si Laya." Ang babae sa kapihan, tumango si Miguel. "Pumunta ako roon," papag-amin ni Julian, "bago mangyari ang lahat. Humingi ako ng tawad sa ginawa mo sa kanila." Tumingin si Miguel sa kanyang anak. Sa unang pagkakataon ay nakita talaga siya. Nakita niya ang kabaitan sa mga mata nito, isang kabaitan na matagal na niyang itinuring na kahinaan. Ngayon naiinggit siya rito. "Bakit?" tanong ni Miguel. "Dahil iyon ang tama," sabi ni Julian. "Dahil ang ginagawa mo ay mali. Pakailan ka huling gumawa ng isang bagay dahil lang sayon ang tama at hindi dahil may makukuha ka mula rito?" Ang tanong ay tumama kay Miguel na parang isang sampal. Sinubukan niyang alalahanin, ngunit ang kanyang memorya ay blangko. Lahat ng kanyang aksyon ay may kaakibat na kalkulasyon, isang pagtatasa ng tubo at pagkalugi. "Hindi ko alam," pag-amin niya, ang boses ay mahina. Ito ang unang pagkakataon na inamin niya ang isang bagay na hindi niya alam sa harap ng kanyang anak. "Ang sabi ng doktor, pangalawang pagkakataon mo na raw ito sa buhay," sabi ni Julian. "Sana gamitin mo ng tama." Tumayo si Julian para umalis. "Babalik ako bukas." Julian, sandali pigil ni Miguel. Lumingon ang kanyang anak. "Salamat," sabi ni Miguel. "Salamat sa pagdalaw mo." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Julian. "Magpagaling ka pa." Pagkaalis ni Julian, naiwan si Miguel na muli sa katahimikan. Ngunit ngayon, ang katahimikan ay hindi na blangko. Puno ito ng mga salita ng kanyang anak. Pangalawang pagkakataon, pinikit niya ang kanyang mga mata at ang imahe ni Laya ay muling bumalik. Ang kanyang mga mata na puno ng determinasyon habang nag-CPR. Ang init ng kanyang hininga, ang pag-aalala sa kanyang mukha. Niligtas niya ako, ang paulit-ulit na kaisipan sa kanyang isip. Niligtas niya ako kahit na sinubukan ko siyang sirain. Niligtas niya ako kahit na sinabi ko sa buong mundo na ako ang may kagagawan ng lahat. Bakit ang tanong na yon ay sumisigaw sa kanyang isipan. At sa unang pagkakataon, sa kanyang buhay, naramdaman ni Miguel Corpus ang isang matinding pagnanais na malaman ang sagot. Hindi para gamitin ito,
Hindi para manipulahin ito, kundi para lang maintindihan. Ang katahimikan sa ospital ay nagsisimulang magkaroon ng epekto. Ang mga puting pader ay hindi na blangko. Nagsisimula na silang maging isang salamin. At ang nakikita niya rito ay isang taong hindi niya gusto. Isang taong kailangan niyang baguhin kung paano hindi niya alam. Ngunit alam niyang kailangan niyang magsimula. Ang pagnanais na magbago ay isang binhi. Kailangan itong diligan ng aksyon para tumubo. Para kay Miguel Corpus, ang unang patak ng tubig ay isang tawag sa telepono. Attorney Sandoval ako ito, sabi niya sa kanyang abogado. Ang boses ay mas mahina, ngunit mas may katiyakan kaysa dati. Miguel, kumusta ka na? Narinig ko ang nangyari. Huwag kang mag-alala. Inihahanda ko na ang kasong isasampa natin laban sa kapihan na yan for public defamation at itigil mo lahat yan, putol ni Miguel. Natahimik ang abogado sa kabilang linya. Ano ang sabi mo? Kanselahin mo lahat ng kaso. Walang isasampa pag-uulit ni Miguel. At mayroon pa akong ipapagawa sa'yo. Gusto kong i-withdraw ang alok natin sa property na yon. I-terminate mo ang plano para sa condominium project sa lugar na yon. Hanapan mo ng ibang lokasyon, pero Miguel, milyon-milyon na ang nagastos natin sa planning at permits. Ang proyektong yan ang pinakamalaki natin ngayon. Hindi na matatag na, sabi ni Miguel. At gusto kong mag-draft ka ng isang plano para bayaran ang lahat ng pinsalang nagawa ko. Ang mga supplier na tinakot ko ang mga multa mula sa health office, gusto kong bayaran lahat. Hanapin mo ang mga taong binayaran ko para manggulo at bawiin ang pera. Gamitin mo ang personal kong pondo. Miguel, sigurado ka ba rito? Nag-iisip ka ba ng malinaw? Sa buong buhay ko, ngayon lang yata ako nag-isip ng ganito kalinaw. Arturo, sagot ni Miguel, bago ibaba ang telepono. Ang pagbibigay ng utos na yon ay nag-iwan sa kanya ng pakiramdam na magaan na para bang isang mabigat na baluti ang natanggal mula sa kanyang katawan. Samantala, sa kapihan sa ulap ang buhay ay unti-unting bumabalik sa normal, ngunit may isang bagong dimensyon. Ang kapihan ay hindi na lang isang lugar para magkape. Naging isang landmark ito ng katatagan. Ngunit para kay Laya ang mga pangyayari ay nag-iwan ng isang malalim na tanong sa kanyang isipan. Ang pagligtas kay Miguel Corpus ay nagising sa isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal na niyang pinatulog. Ang adrenaline ang focus ang pakiramdam na may nagawang tama sa bingit ng kamatayan, lahat ng yon ay bumalik. Naging dahilan ito para muli. Lumipas ang 3 buwan. Ang panahon ng tag-ulan ay nagbigay daan sa mas malamig at mas payapang hangin ng papalapit na Pasko sa Baguio. Ang kapihan sa ulap ay mas naging abala kaysa dati, hindi na lang dahil sa viral na video, kundi dahil naging tunay na puso ito ng kanilang maliit na komunidad. Ang mga bagong supplier na natagpuan ni Nina Laya at Mang Roberto ay naging mga kaibigan at ang kanilang mga produkto na may kasamang kwento at personal na ugnayan ay nagbigay ng bagong lasa sa lahat ng kanilang inihahain. Isang hapon, habang nagpupunas ng mesa si Laya, tumunog ang kampanilya sa pinto. Ang pumasok ay isang pamilyar, ngunit nagbagong mukha. Si Miguel Corpus. Hindi na siya nakasuot ng mamahaling suit. Ang suot niya ay isang simpleng polo shirt at maong. Mas payat siya at ang dating matigas na ekspresyon sa kanyang mukha ay napalitan ng isang bagay na mas malumanay. May dala siyang isang malaking nakarolyong papel. Ang mga tao sa kapihan ay natigilan, ngunit ang dating takot ay napalitan ng kuryosidad. Naglakad si Miguel papunta sa counter kung nasaan si Laya. Hindi siya nagsalita agad. Tila hinahanap niya ang tamang mga salita. Magandang hapon, Laya, sa wakas, ay sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado at magalang. Magandang hapon, Mr. Corpus. Kumusta na po kayo? Sagot ni Laya, ang kanyang tono ay neutral ngunit hindi malamig. Miguel na lang. At mas mabuti na ako ngayon. Salamat sa'yo. Tumingin siya sa paligid.
Hindi ako naparito para manggulo. Naparito ako para mag-alok ng isang bagay. Inilatag niya ang nakarolyong papel sa isang bakanteng mesa. Isa itong blueprint. Ito ang lote sa tabi ng kapihan ninyo, paliwanag ni Miguel. Tinuturo ang plano. Pag-aari ko pa rin iyon. Ang orihinal na plano ay gawin itong parking lot para sa itatayong kondominium. Ngayong wala na ang proyekto, naisip ko, huminga siya ng malalim. Gusto kong itayo ito. Tumingin sina Laya at Mang Roberto na lumapit na rin sa blueprint. Hindi ito isang gusali. Isa itong hardin na may mga upuan, isang maliit na palaruan para sa mga bata, at isang entablado para sa mga open mic at poetry reading. Sa gitna may nakasulat na, ang hardin ng komunidad ng ulap. Gusto kong gamitin ang aking kaalaman sa konstruksyon, ang aking kumpanya, para itayo ito para sa inyo, para sa komunidad, sabi ni Miguel. Walang bayad. Ito ang paraan ko para humingi ng tawad. Hindi sa pamamagitan ng pera, kundi sa pamamagitan ng pagbuo ng isang bagay na mananatili at magbibigay ng saya sa halip na sumira. Sina Laya at Mang Roberto ay hindi makapagsalita. Nakatingin sila mula sa blueprint papunta sa mukha ni Miguel. Ang sinseridad sa kanyang mga mata ay hindi maikakaila. Hindi pa doon nagtapos si Miguel. Humarap siya kay Aling Nena na tahimik na nanonood mula sa likod ng counter. Aling Nena, sabi niya, at sa boses niya ay may panginginig. Wala sigurong sapat na salita para sabihin kung gaano ko pinagsisisihan ang ginawa ko sa inyo, ang pagpapahiya sa inyo. Iyon ang pinakamababang bagay na nagawa ko sa buhay ko. Sana balang araw ay mapatawad ninyo ako. Tumingin si Aling Nena kay Miguel, ang kanyang mga mata ay malalim at puno ng karunungan. Ginoong Miguel, sabi niya, ang tunay na pagpapatawad ay hindi nakikita sa salita, kundi sa pagbabago ng puso. At sa nakikita ko ngayon, nagsimula ng magbago ang sa inyo. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Miguel. Ang luhang yon, mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng pera at kapangyarihan niya ang tuluyang naghugas sa kanyang nakaraan. Ang huling 6 na buwan ay naging panahon ng pagtatayo, hindi lang ng hardin, kundi ng mga nasirang tulay. Si Miguel at ang kanyang mga tauhan ay araw-araw na nagtrabaho sa lote. Sa una, pinapanood lang sila ng mga tao nang may pagdududa. Ngunit nang makita nila ang dedikasyon ni Miguel na hindi lang nag-uutos kundi personal, na nagbubuhat ng mga sako at naghahalo ng semento, ang pagdududa ay napalitan ng respeto. Ang mga residente ay nagsimulang tumulong, nagdadala ng pagkain, nag-aalok ng tulong sa pagtatanim. Ang proyekto ay naging isang tunay na bayanihan. Sa panahong ito, mas naging malapit sina Laya at Mateo. Ang kanilang pagkakaibigan ay namulaklak at naging isang tahimik ngunit malalim na pag-iibigan na nabuo sa gitna ng mga tasa ng kape at ibinahaging mga pangarap. Si Julian ay naging regular na bisita sa kapihan, hindi na para tumakas, kundi para makasama ang kanyang ama. Sa mga hapon pagkatapos ng trabaho sa construction, mag-aama silang magkakape. Dahan-dahang binubuo ang kanilang nasirang relasyon sa bawat tasa. Isang maaraw na Sabado, pinasinayaan ang hardin ng komunidad ng ulap. Puno ito ng mga pamilya, mga bata at ng mga pamilyar na mukha mula sa kapihan. Sa maliit na entablado, nagbasa ng tula si Mateo. Isang tula tungkol sa kung paano ang isang munting kapihan ay nagturo sa isang buong komunidad kung paano lumaban, magpatawad at muling magsimula. Sa isang sulok ng hardin, nakatayo si Laya. Sa tabi niya may isang maliit na pinto na may karatulang libreng konsulta. Sabado, 9 a.m., 12 p.m. Tinupad niya ang kanyang pangarap sa ibang paraan. Hindi siya bumalik sa magulong ospital, ngunit dinala niya ang kanyang kaalaman sa komunidad na kanyang minahal. Nahanap niya ang perpektong balanse sa pagitan ng pagiging isang manggagamot at pagiging tagapag-alaga
ng kaluluwa ng kanilang lugar. Nilapitan siya ni Miguel na ngayon ay may ngiti nang laging nakaguhit sa labi. "Salamat, Laya," sabi niya. "Para saan?" tanong ni Laya. "Sa lahat. Sa pagligtas sa buhay ko at sa pagtuturo sa akin kung paano ito isabuhay muli." "Pareho po tayong natuto," sagot ni Laya ngumiti. Tumingin sila sa paligid. Sa mga batang nagtatakbuhan sa mga matatandang nag-uusap sa mga bangko kay Mang Roberto na masayang nagtitimpla ng kape para sa lahat. Ang kapihan sa ulap ay hindi na lang isang gusali. Ito ay isang pakiramdam, isang tahanan, isang patunay na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa kung ano ang kaya mong sirain, kundi sa kung ano ang kaya mong buuin. Ang bagong simula ay hindi isang paglimot sa nakaraan. Ito ay ang pag-unawa na ang nakaraan kahit gaano pa ito kapait ay maaaring maging pundasyon ng isang mas maganda at mas makabuluhang kinabukasan. At sa gitna ng malamig na hangin ng Baguio, sa ilalim ng mga puno ng pino, isang bagong kwento ng pag-asa, pagpapatawad at komunidad ang isinilang. At ito, tulad ng pinakamasarap na kape, ay nag-iwan ng init na mananatili sa puso ng lahat sa mahabang panahon.